Romualdez o Babe o Babe, Babe Romualdez at Prasco should be fired. Ang nagpapatanggal po, mga kababayan, o ang nagsusulong ng pagtanggal ng ambasador ng Pilipinas sa Estados Unidos, ito pong si Rigoberto Tiglao. Ang pangalan po nito, mga bossing, ay Bobby Tiglao, no? Pero po parang Bobo Tiglao ang dapat tawag natin dito, mga kababayan. Alam niyo po ba bakit, mga bossing? Tingnan niyo ho yung mga article niya. Babalikan natin to, yung Romualdez and Prasco should be fired, sabi ni Bobo Tiglao. B-O-B-O Tiglao. Bobby Tiglao, mga kababayan, yung ambassador natin. At ipapaliwanag ko kung ano sa tingin ko yung dahilan bakit nila gustong ipatanggal si Rigoberto Tinggel. Ano? Anak ng tinapatan si Inamo TV, Nagkamali na nga ako doon sa Bobo Tiglao Bobby Tiglao tapos ikaw naman, Tinggel naman. Papakita ko po sa inyo kung bakit ko nasabi Bobo Tiglao. Ano po, alisin ko, ibabalik ko ito, mga bossing. Dahil babalikan natin yan. At ipapaliwanag ko kung bakit, nila pinapatanggal. At gusto ang ipalit, mga bossing, yung Joey para maging ambassador sa Estados Unidos. Alisin ko to, tapos ilagay ko naman ito, mga kababayan. Tignan mo yung mga artikulo na ginagawa ni Tiglao. Marcos press suppression starts sa mga vlogger first. Ito po, mga bossing, siguro nung isinulat to ni B.O.B.O. Tiglao, mga kababayan, nadadali at kinakabahan siya. Bakit po, mga bossing? Yung mga vlogger, natatandaan nyo po, yung pinatawag po sa Congress, kung natatandaan nyo po yun, mga fake news yun Mga ano yun Mga umamin yun na fake, fake news po ako, si Lopez. O isa-isahin natin. Tapos yung MJ, tanga po ako. Tapos yung isa, umiyak naman 3 beses, 4 na beses. Sorry po. Siguro, kinakabahan siya, mga kababayan, na mapasama siya doon sa mga gumagawa ng fake news. Kaya umaatake doon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa. Ito yan yung mamaya, Sabi dito, ignorant about what impeachment is. Marco misled his son. Mga kababayan, tignan nyo yung artikulo niya, Ang sinasabi ni Bobby Tiglao, mga bossing, ipinahamak ng Presidente Marcos si Congressman Marcos. Nililang, hindi sinabi ang katotohanan. Kaya daw pumirma, kauna-unahan doon sa impeachment. Mga bossing, anak yan Biruin mo, kung ikaw ay anak, tapos marinig mo doon sa vice-presidente, may inutusan ako, patayin si Bongbong Marcos, patayin yung nanay ni Sandro Marcos, patayin yung tsuhin ni Sandro Marcos. Tingin nyo po ba, kailangan pang linlangin etong si Congressman Sandro Marcos para pumirma sa impeachment? Tapos ang ilalagay ni Bobby, ni B.O.B.O. Nilinlang ng presidente ang kanyang anak kaya pumirma sa impeachment. Di po ba? Ngayon, meron silang sinusulong. Ang gusto nga nila yung si Babe Romualdez, mga kababayan, i-fire bilang US Ambassador. Alam niyo po ang nakikita ko dyan, mga bossing. Ang nakikita ko pong dahilan yan, dahil po, ang gusto nilang ipalit yung envoy dati ni Presidente Duterte, mga bossing. Ito, ito pa, isa pa. Sinulat din ni Rigoberto Tiglao. Hate against Marcos. Got Bam Kiko to win. Sira ata tuktok nito Mga bossing, di ba dito sa ating channel, sa ating channel, mga kababayan, isinusulong natin na kesa bumoto tayo ng Duterte, doon na lang tayo kila Kiko at Bam Aquino. Alam natin na sila ay opposition, pero
pag-angat din ng bayan ang gusto nila. No? Talagang may mga plataforma. Hindi kagaya ng Duterte o 10 nila, wala naman hong plataforma, kundi po ang pauwiin si dating Pangulong Duterte. Speaking of pauwiin si dating Pangulong Duterte, yung pong si Joey Antonio, mga kababayan, na ex-Duterte Special Envoy, no? As PH Ambassador to US. Kumbaga, gusto nila, ito ang ipalit kay Babe Romualdez para po tingin ko nakikita ko dito, gusto nilang pakiusapan si Trump na makipag-usap saan? Sa ICC. O kasi 'di ba, meron sinasabi si Trump na matapang na hindi siya pwede o hindi siya uubra o ayaw niya doon sa ICC. O yan. Kaya ngayon, mga bossing, ang gusto nila, tanggalin yung Babe Romualdez at ilagay yung dating Duterte Special Envoy para yun ang makipag-ugnayan kay Trump. Naku po mga bossing, ano tong mga to, umaasa pa din ho? Umaasa na, oy nako, call a friend tayo kay Trump. No? Hayaan mong si Joey Antonio ang kumausap kay Trump. Para sa ganon, pakiusapan o takutin o kung ano man ang gawin sa ICC para pauwiin si dating Pangulong Duterte. Katukin nyo kaya yung mga utak nyong gano'n, no? Alug-alugin nyo. ICC yan. ICC yan. Hindi ho Pilipinas yan. Sa Pilipinas, kung nagagawa, may mga pakiusapan, sa ICC malabo. Di ba, Chi? Sa ICC malabo. Uulitin ko ulit, mga kababayan. Sa ICC ho, hindi ho uubra yung audience impact. Ibig ko sabihin ho dyan, hindi ho uubra yung mga parali-rally nila dyan sa labas. Kahit sandamukal silang mag-rally dyan, mga bossing, wala pa din po. No? Hindi pa din po pauuwiin si dating Pangulong Duterte. Parang ginagawa nilang Who Wants to be a Millionaire to eliminated na yung audience impact. Ang gusto naman nila ngayon, call a friend naman. Diba? Eto, magtalaga tayo, tanggalin natin yung Babe Romualdez, tapos ipalit natin yung Duterte Special Envoy na si Joey Antonio. Hayaan natin siya makipag-usap kay Trump, call a friend naman. Hindi pa din uubra. No? Lalong-lalo na yung Donald Trump po na presidente ng Estados Unidos, busy po sa kanilang bayan. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo nga, kahapon pa lang, ang in-announce po, yung mga kagaya ng mga Iran. Kung hindi ako nagkakamali, 15 o 16 na bansa ang ban o ibinan para makapasok ng US. Inaayos po nila ang Estados Unidos. No? Kaya yung panaginip ninyo na makapasok, na pakiusapan ni Trump ang ICC para umuwi si dating Pangulong Duterte, Diyos ko po, kalimutan nyo na yan. No? Hintayin nyo yung tamang proseso ng ICC. Hintayin nyo na matapos ng 8 hanggang 10 taon, yun talaga ang mangyayari dyan. Wala, mahina kayo Imbis na ang ginagawa ninyo, makiusap kayo, no? Speedy trial. Baka pwede buwan-buwan na lang ang trial kay dating Pangulong Duterte. Biruin mo, every 6 months ang hearing niya. Talagang tatagal ng 8 hanggang 10 taon yan. Wala, mahina ako Umaasa doon sa call a friend, tawagan si Trump. No? Maglagay tayo, palitan natin yung Babe Romualdez, tapos ang ipalit natin si Joey Antonio. Para pakiusapan si Trump sa ICC. No? Kabubuhan po yan. Kaya nagkakamali ako Imbes na Bobby, natatawag kong Bobo, tiglaw. Hindi! Kasi tignan nyo naman po yung talagang mga comment, yung mga artikulo niya. Marcos press suppression start bloggers first. Wala naman po tayong nakitang suppression doon.
Tinatanong lang naman po. Di ba? Tinatanong lang naman na, ano ba, paano ba natin masosolve yung fake news? Isa pa, kabubuhan din ito. Ignorant about impeachment is Marcos misled his son, kaya pumirma. Tatay mo, pagbantaan. Di ba? Ito pa. Hate against Marcoses got bomb, Kiko, win. Kasama po tayo sa mga bumoto niyan. Hindi naman natin hate si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po napunta tayo ng suporta kay Bam at kay Kiko, mga kababayan, dahil hate natin yung mga Duterte. Yan ang katotohanan. Di ba? Imbis na pumili tayo dun sa Duterte, namili tayo doon sa mga kakamping, mga bossing, na mas may plataforma kesa sa mga Duterte. Kaya etong mga ganitong artikulo, tigilan nyo na yung kabubuhan yung mga ganyan.